Naguguluhan si Yano sa kanyang nararamdaman. Anong nag-udyok sa kanya para gawin ng mga ganong bagay? Gusto niya si Ella, pero paano kung isa itong aswang? Maaari niya bang mahalin ang katulad nito na pwedeng magdulot ng kapahamakan sa mga tao? Iyon ang mga tumatakbo sa kanyang isipan habang nasa biyahe. Samantala, sa kwarto naman nitong si Ella, habang nakaupo sa tapat ng kanyang maliit na lamesa, ay hindi rin nawawala sa kanyang isipan itong si Yano. Kung ano bang pakay nito sa kanya at kung alam na ba nito kung anong dilim ang bumabalot sa kanyang pamilya. Kasunod nito ang ilang katok sa pintuan at nang buksan niya ay tumambad sa kanya ang kanilang mama. Ella, maganda ka ng ilang damit. Kailangan natin magtungo sa puresa ngayon din. Hindi na nagawang magtanong pa nitong si Ella dahil alam na rin niya ang sitwasyon sa mga sandaling iyon. Alam niya din kasi na kahit anong oras ay pwedeng magtungo sa lugar nila ang mga sa tingin niya ay banta sa kanilang buhay. Mabilis ang mga pangyayari. Maya-maya ay iniwan na ni Monica at ng kanyang pamilya ang bahay nila sa Malate para magtungo nga sa puresa sa Bulacan, kung nasaan naroon ng kanilang mga kalahing panlibonan. Nakarating na sa akin ang lahat at nakatitiyak ako na mga kasamahan ni Angelo ang mga humahanap sa atin. At alam ko rin na darating ang pagkakataong ito. Ito ang panahong hinihintay ko para tapusin silang lahat. Tamang panahon para maipaghiganti si Ama. Matalim ang tingin at balot ng puot na wika nitong si Esmeraldo. Isa siya sa mga anak ng isang panlibonan na tinapos ni Jello sa Cagayan. At nais nila itong maipaghiganti kasama ang kanyang mga kapatid na sina Lazaro at Magno. Si Magno ang ama nitong si Ella. Bukod sa paghasik nila ng lagim sa lungsod, kasama rin sa kanilang layunin ang pagtapos kay Jello at wakasan na ang paghahari nito. Ang puot na ito ng kanilang angkan ay nananatili at kanila pang maipapasa sa kanilang mga saling lahi. Determinado silang palitan ang pamumuno nitong si Jello kung sana'y magiging lagim ang dulot nito. Samantala, paglabas ng kubo nitong sina Anton at Totep ay patuloy na nagiging palaisipan pa rin sa kanila kung saan nila hahanapin ng babaylan na nagdudulot ng panganib sa maraming tao. Minabuti nilang lisanin na ang lugar at tunguhin na lamang muna ang bayan kung saan patuloy ang pamiminsala rito ng mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Agad silang sumakay sa kanilang sasakyan at mabilis itong pinaandar. Nasa ilalim ng dibuwat ng malaking lugar na ito. Tanong ni Anton kung saan napatingin sa kanya si Totep. Bata pa ako noon nang may nabanggit sa akin si Tatay Boljak patungkol sa mutya. Ayon sa kanya, minsan na siyang nakapunta sa binabanggit niyang lugar na pwedeng magdala sa iyo sa mundo ng mga espiritu para hanapin ang sa tingin niya ay naging dahilan ng ilang sunod-sunod na pagkamatay sa kolerat noong panahong iyon. Ito naman ang wika ni Totep. Sa kanyang tinuran na iyon ay napatingin sa kanya si Anton. Naisip nito na baka ang tinutukoy ni Totep na mundo ng mga espiritu ay ang kabilang bahagi ng dibuwat. Anong nangyari kay Mang Boljak? Paano siya nakaalis sa lugar na iyon? Sa mundo ng mga espiritu? Agad na tanong ni Anton. Ang mutya, tugon ni Totep. Sa mga pagkakataong iyon ay lumakas ang kutob ng dalawa na maaaring ang mutyang iyon ni Mang Boljak ang magiging tugon
sa paghahanap nila sa Babaylan. Malapit nang kumagat ang dilim. Habang nanonood ng TV sa sala itong si Cheska at habang naghahain naman sa hapag itong si Aling Olivia, makailang ulit na ibaling ng dalaga ang paningin niya sa kanyang tiyahin dahil napapansin niya ang pagiging aligaga nito. Panay ang lingon nito sa paligid at napapadalas din ng pagsilip ito sa labas ng bahay. "Bakit, auntie? Nandiyan pa rin ba sila?" Tanong tuloy nito. "Hindi naman sila umaalis, Cheska." "Pero bakit? Ano bang kailangan nila sa inyo?" "Hindi ko alam." Ito ang tugon ni Aling Olivia. Bagaman sa kanyang isipan ay may kutob siya na ang tinataglay niyang pangontra ang ibig kuhanin ng mga ito. "Auntie, bakit hindi mo kaya tawagan ng anak ni Mang Bolchak?" Wika ni Cheska. At dahil sa winikang iyon ng kanyang pamangkin, ay agad nagtungo sa kwarto itong si Aling Olivia para kunin ang kanyang cellphone. Pero sa kanyang paghawi sa kortina ay tumambad sa kanya ang isang itim na nilalang na nagniningas ang kulay pulang mata. Nakatayo ito sa tapat ng tukador at nakatitig sa kanya. "Hindi niyo makukuha ang mutya sa akin." "Hindi!" sigaw ni Aling Olivia. Kasunod nito ang isang napakalakas na hangin at mabilis ding nawala ang itim na nilalang. At ito rin ang lapit kay Aling Olivia ni Cheska. Si Mang Celso na ang dumampot ng cellphone at agad itong inabot sa kanya. "Totep, narito sila. Ayaw nila akong tigilan. Gusto nilang kunin ng mutya." Ito ang agad na wika ni Aling Olivia. Hindi pa man nakakapagsalita itong si Totep. "Mutya?" marahang tanong ni Totep. "Ang pangontra, nasa loob nun ng mutya," muling wika ni Aling Olivia. At sa narinig na ito, ay biglang gumuhit ang pag-asa sa mukha nitong si Totep. Hindi siya makapaniwala na hindi lang pala pangkaraniwang pangontra na katulad ng kanyang ginagawa ang ibinigay ni Mang Bolchak kay Aling Olivia. Hindi lang pala ito basta pangkaraniwang pangontra at panagang. Sa pagmamahal nito sa kasintahan ay naibigay nito ang isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang mutya na pag-aari ng isang tilimadon. "Tulungan mo kami, Totep," muling wika ni Aling Olivia. "Na kay Aling Olivia ang mutya," wika ni Totep. At dito ay nagkatitigan sila ni Anton. "Aling Olivia, tutulungan namin kayo. Nasa Palawan kasi kami at sa tingin namin ang gumugulo sa katahimikan nyo at nagnanais kumuha ng mutya ay siya ring Babaylan na hinahanap namin dito sa Palawan." Sa winikang iyon ni Totep ay nagitla itong si Aling Olivia. Napagdugtong-dugtong na nila ang mga pangyayari at napagtanto na rin nila ang lahat. Matapos malaman ni Aling Olivia ang sitwasyon at kung sino o ano bang nilalang ang nagnanais kumuha ng mutya sa kanya, ay bahagya siyang natauhan at sumilay sa kanya ang lakas ng kalooban na hindi dapat siya magpadala sa takot na nararamdaman, lalo pat nasa kanya ang mutya at hindi niya ito dapat hayaang mapasakamay ng Babaylan na nagpipilit itong kunin. Iyon ang mahigpit na bilin din sa kanya ni Totep. Nang matapos ang kanilang usapan, agad ding tinawagan ni Totep ang kanyang ate Lena para ipaalam ang lahat dito. Saktong nasa villa na rin itong si Delphine na kararating lang mula sa probinsya nang makatanggap ng tawag itong si Lena mula kay Totep. "O Totep, kumusta kayo dyan?" agad na tanong nito. "Ate, nasa panganib ang buhay ni Aling Olivia. Kinakailangan niyo siyang puntahan sa madaling panahon. Nasa kanya ang kasagutan ng lahat. Siya ang may hawak ng mutya. At ang mutyang ito ay ang magiging paraan para matagpuan namin kung nasaan ang Babaylan dito sa Palawan. Ang Babaylan ay nagtatago sa kanyang espiritual na mundo. At hindi namin siya makikita kung hindi kami makakapunta sa lugar na iyon at magpapatuloy ang lagim na ginagawa niya sa lugar na ito.
Maaari pa itong lumala kung hindi agad namin siya mahanap. Nasa hardin si Lena sa mga sandaling iyon para maayos niyang makausap itong si Totep. Nang mapansin niyang nasa likuran niya na pala ang kanyang mga kasama. Kaya naman agad siyang pumaling sa mga ito. Matapos marinig ang mga sinabi ni Totep sa kabilang linya. Sige Totep, kami nang bahala dito. Gawin niyo ang lahat ng magagawa niyo dyan para mailigtas sa mga tao. Sa mga pagkakataong iyon ay talastas na ng grupo na lumalala na ang sitwasyon. Bakas ito sa mukha ni Lena. Kailangan makuha natin ang mutya, wika ni Lena. Anong mutya? Tanong sa kanya ni Tony. Nagkatingin na naman itong si Vincent at si Delphine. Nasa kamay ito ngayon ng dating kasintahan ng aming tatay Boljak, si Aling Olivia. At nasa panganib ang buhay niya ngayon dahil gusto itong kunin ng babaylan sa kanya. At ang babaylang ito ay siya ring naghahasik ng lagim sa Palawan. Hindi pwedeng mapasa kamay niya ang mutya. Lalong lalala ang sitwasyon. Minabuti nilang maghiwa-hiwalay. Si Lena at si Vincent ang magtutungo kay Aling Olivia. At ito namang si Tony at Delphine sa mga panlibonan sa Malate. Ang lahat ng mga usapang iyon ay hindi naging lingid kay Yano dahil naroon lang din siya at nakikinig sa mga usapan. Gusto niyang makibahagi o tumulong pero hindi naman sapat ang kanyang mga magagawa at ayaw niya rin suwayin ang bilin sa kanya ng kanyang mga kapatid dahil alam niyang napakadelikado. Inisip na lamang niya na kailangan na yata niyang kalimutan si Ella o kung ano bang nararamdaman niya para dito. Samantala, pagdating nitong sila Anton at Totep sa bayan, ay napansin nilang halos abandonado na ang lahat ng mga establishmento dito at wala nang katao-tao sa lugar. Pagbaba ng kanilang kasakyan at maikling paglalakad, ay agad tumambad sa kanila ang eksenang kanina lamang ay gumitla rin sa kanila. Nagkalat ang mga patay sa lugar. Kabilang dito ang ilang mga kapulisan at mga kasundaluhan. Nangangahulugan ito na hindi nila kinaya ang puwersa ng dilim na kanilang hinarap. Nagpatuloy ang paghakbang ng kanilang mga paa sa pagbabakasakaling naroon lang din sa paligid ang may gawa ng pagpaslang. Hanggang sa makarating na sila sa ilang mga kabahayan at dito sa mga sandaling ito ay kumagat na ng tuluyan ang dilim. Isang pintuan ng isang di kalakihang bahay ang umagaw ng kanilang pansin. Dahil sa pagpalo dito ng hangin ay lumilikha ito ng malakas na tunog. Dito ay naisip nilang pasukin ang loob ng bahay na ito dahil may nararamdaman silang puwersa mula dito. Nagkatinginan pa silang dalawa at pareho ring tumango. Pagpasok nila sa bahay ay lalong lumakas ang puwersang ito. Agad nilang nilinga-linga ang kanilang mga mata at marahang inihakbang ang mga paa nang biglang sumulpot ang isang paslit na babae kung saan ay umiiyak pa ito. Muling nagkatinginan ang dalawa. Hindi sila nakatitiyak sa mga pagkakataong iyon. Kaya naman minabuti nilang lapitan ang bata at ito naman ng sulpot ng isang matandang babae at isang matandang lalaki. Apo, agad na wika ng babae at yapos niya sa bata. Pero nananatiling walang imik itong si Anton at itong si Totep. Naroon pa rin kasi ang kanilang nararamdaman. Pero nasaan ito? Tanong nila sa kanilang mga sarili. Mga amang, huwag niyo po kaming sasaktan. Muling wika ng matandang babae. Samantala ang lalaki naman ay wala lang imik. Ipinagtaka iyon ng dalawa at naisip din nilang paanong nangyaring naroon pa rin sa loob ng bahay ang nararamdaman nilang puwersa ng dilim. Samantalang ligtas pa rin ang dalawang matanda at ang apo ng mga ito. Hanggang sa matanaw ni Anton sa gawing likod ng dalawang matanda ang tila paa ng nakahandusay na tao. At nang makita ng matandang babae na nakita niya ito, ay bigla nitong sinaksak mula sa likod
ang matandang lalaki. At mabilis itong tumalilis, pero biglang sumulpot sa kanyang harapan si Anton. Isang malakas na suntok ang agad itong pinakawalan at nagpatalsik sa matandang babae. Mabilis namang kinuha ni Totep ang bata at inilagay ito sa ligtas na lugar para tumulong kay Anton. Pero nang tunguhin nila sa kwarto kung nasaan ang tumalsik na matanda, ay bigla itong naglaho. Napansin nila ang basag na bintana. "Totep, dito ka na muna. Pantayin mo muna ang bata." Wika nitong si Anton at agad itong lumundag palabas ng bintana. Hindi pa nakakalayo ang matanda dahil nararamdaman pa rin niya ang puwersa nito. Hindi pa nga talaga ito nakakalayo dahil muli itong lumitaw kung saan ay hindi na ito nag-iisa. Dahil ilang kalalakihan pa na nasa ilalim din ng kapangyarihan ng babaylan ang akmang susugod sa kanya. Agad iniangat ni Anton ang kanyang kanang kamay at mabilis na humaba ang kanyang mga kuko at ito rin ang paglitaw ng kanyang mga pangil. Nagkulay pula rin ang kanyang mga mata. At nang tuluyan na nga siyang atakihin ng mga taong may sanib, ay isa-isa niyang nilaslas ang mga liig ng mga ito at isa-isa ring humandusay. Tatakas pa sana ang matandang babae nang makita ang ginawa nitong si Anton. Pero hindi na ito nagawa ng matanda dahil biglang lumitaw sa kanyang harapan si Anton at agad tinabas ang kanyang ulo. Matapos ito ay marahang bumalik sa normal itong si Anton. Pagpali niya sa kanyang likuran ay naroon na si Totep. Bitbit ang bata na tumatangis pa sa mga sandaling iyon dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo, lola at ng kanyang mga magulang. "Tahan na, Ineng," wika ni Anton sabay ang hawak sa ulo nito. Bagaman wala nang nararamdaman, ay alam nitong si Anton at Totep na nasa paligid lamang ang mga taong nasa ilalim ng lagim na patuloy na magdadala ng panganib sa mga inosenteng tao kung hindi pa rin nila makikita ang babaylan na may gawa ng lahat ng mga ito. Minabuti muna nila na dalhin na lamang sa mga otoridad ang batang nasagip nila para maipagpatuloy nila ang kanilang misyon sa lugar. Samantala, matapos magpaalam kay Jello, ay agad tinungon ng grupo ang kani-kaniyang lugar na pupuntahan. Kinakailangan nilang magmadali dahil sa dami na ng nabibiktima ng babaylan. Mabilis na nakarating sa Malate itong sina Delphine at itong si Tony. Pero ikinagulat nila na tila wala na sa lugar na iyon ang bakas ng mga panlibonan. At nakabukas pa ang gate ng mansyon. Pero minabuti pa rin nilang pasukin ang loob para makatiyak. Sa mga sandaling iyon ay nasa Bulacan na ang pamilya nitong si Ella kasama ang mga kalahi nila. Hindi na nila tayo kailangang hanapin pa. Tayo ang pupunta sa kanila. Galit na wika nitong si Esmeraldo. "Humanda ka, Angelo. Matatapos na ang paghahari mo. Ang lahat ng mga aswang at nilalang ay luluhod sa aking harapan matapos kong dukutin ang puso mo." Pinaplano na ng mga panlibonan ang gagawin nilang pagtapos kay Jello dahil sa nag-uumapaw nilang galit dito. "Wala na sila dito," wika ni Tony. "Sa tingin ko, alam na nila na magtutungo tayo sa gabing ito. Naisahan tayo ng mga malignong yon." Palabas na sana itong si Tony at Delphine ng mansyon para lisanin na ang lugar nang biglang umilaw ang mga suot nilang kwintas at ito rin ang litaw ng 3 lalaki na humarang sa kanilang daan. Dito ay napagtanto ng 2 tilimadon na mapapalaban na sila sa mga sandaling iyon. Kaya naman halos sabay nilang binunot ang kanilang mga punyal. Mabilis ang naging pagkilos ng mga panlibonan na agad nagpalit ng mga anyo at nagmistulang mga halimaw. Pinilit umiwas ng 2 pero pareho silang tinamaan ng pag-atake ng mga ito. Nabitawan pa ni Tony ang kanyang punyal at nagkagalos naman itong si Delphine. Hindi nila inaasahan ang lakas ng mga ito
Marami na silang nakaharap na mga panlibonan. Pero mabilis lang nilang natatapos ang mga ito. Kaya naman ipinagtaka nila na tila malalagay sila sa alanganin sa mga pagkakataong iyon. Pero sinubok na sila ng panahon at ng pakikibaka. Kaya naman hindi nila aatrasan ang mga halimaw sa harapan nila. Sa muling pag-atake ng mga panlibonan ay nagawa na nila itong maiwasan. At ang tanging iniisip na lamang nila ay kung paano nila masasabayan ng pag-atake ang tatlong nilalang na nasa harapan nila. Pero wala silang ibang paraan kung hindi ang lumaban. Kaya naman sa isa pang pag-atake ay minabuti na lang sabayan na ang mga ito. Maya-maya pa ay sabay-sabay ding bumagsak ang tatlong panlibonan. Nagawa ni Delphine na makaiwas at maitarak sa dibdib ng isa sa mga panlibonan ang kanyang punyal. At mabilis din siyang napatingin kay Tony kung paano nito nagawang patayin ang dalawang panlibonan ng sabay. Lumitaw pala sa dalawang kamay nito ang matutulis na bagay na tila sanga ng mga puno. Ginamit ni Tony ang agimat ng kahoy na mahumahoy na palagi niyang dala kahit saan siya magpunta. Isa ito sa tatlong kwintas na nakasabit sa kanya. At sa nakitang iyon ni Delphine ay napangiti na lamang ito. Matapos iyon ay tuluyan na nilang nilisan ang lugar para bumalik na lamang sa villa nang mapagtanto nila na wala na rito ang iba pang mga panlibonan na kanilang hinahanap. Samantala, sa ilang pagtatanong sa mga nakatambay ay natunton nila Lena at Vincent ang bahay ni Aling Olivia. Naabutan nila itong nasa sala kasama ang kapatid at pamangkin. "Ikaw ba si Lena?" Agad na tanong nito sa kanya. "Opo, ako po ang kapatid ni Totep." "Ikaw na pala yan, Lena." Sabay ang yakap dito ni Aling Olivia. "Nasaan ang mutya, Aling Olivia?" Agad na wika ni Lena. Hindi na nagdalawang isip pa itong si Aling Olivia at agad itong hinubad ng kwintas na nakasuot sa kanya. Isa itong makapal na tela na gawa sa balat ng hayop at napapaluputan ito ng mga maliliit na baging gubat. Matapos mabuksan ng lalagyan ay tumambad sa lahat ang isang itim na bato na animoy pangkaraniwang bato lamang na matatagpuan sa tabing dagat. Agad itong hinawakan ni Lena. Doon ay biglang nagbalik ang lahat ng alaala ng kanyang tatay Boljak. Bahagya pa niyang naipikit ang kanyang mga mata at sandaling nawala sa kanyang sarili. Napahawak tuloy sa kanya ang asawang si Vincent. "Ayos ka lang ba?" tanong nito sa kanya. Hindi na tumugon pa itong si Lena, bagkus ay muling dumilat ang mga mata nito. Pero sa pagkakataong iyon ay nag-iba na ang kulay. Nababalot na ito ng itim at tila hindi na si Lena ang nasa kanilang harapan. Lalo na nang magsalita ito dahil sa pagbabago ng boses. Naging isang ganap na engkanto na pala itong si Lena. Sa lakas na dala ng kapangyarihan ng mutya ay agad nitong napapalabas ang taglay na kapangyarihan ng isang nilalang at nadadagdagan pa ito. Noon din ay napagtanto nitong si Vincent kung bakit ganun na lamang ang pagnanais ng babaylan na kunin ito kay Aling Olivia. Maya-maya lang ay isang malaking uwak ang biglang pumasok sa loob ng bahay na kinagulat pa nitong si Mang Celso at ni Cheska maging si Aling Olivia. Agad itong dumapo sa kamay ni Lena kung nasaan din ng mutya at agad itong tinuka at nilulok at mabilis itong lumipad sa himpapawid. Ikinagulat ito ng lahat maging si Vincent at doon ay muli ring bumalik sa pagiging tao itong si Lena. "Bilisan mo, kailangan na nila Anton at Totep ang mutya." Yan, muli na namang natapos ang isang episode ng Aswang Hunters. At muli ay nagpapasalamat ako sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Humihingi po ulit ako ng pasensya at paumanhin sa madalang nating uploading. Pipilitin po natin itong mapabilis hanggat maaari. Kaya naman wag lulubay sa mga darating na kabanata ng kwento.
Mahahanap na ba nila Anton at Totep ang babaylan sa Busuanga? Sa tulong ng mutya na dala ng alagang ibon nitong si Lena. Makakarating ba ito sa tamang oras? At anong naghihintay sa kapalaran ng mga bida sa lungsod? Sa pangunguna ni Jello, Lena at Liway. Sa maitim na balak ng mga panlibonan sa kanila. Kaya naman huwag bibitaw sa susunod na episode na Aswang Hunters.